What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my trops, at welcome back sa aming channel dito sa Marikita X Dcast. At syempre, ang video na to ay segment ng Battle Huddle at welcome po sa mga bago nating manonood. At welcome pa din po sa ating mga luma, sa ating mga #1 supporters. Maraming salamat. At ngayon, wala nang masyadong dada, ura-urada, dumiretso na tayo sa requested video ni Marcos E. U1. Kaano-ano mo si Andy U1. At yan, ang request niya ay Krega versus Mzite, na itong battle na to ay matagal na, no? 9 years ago. Wow, 9 years ago. At syempre, alalahanin natin na yung taon na yon ay iba yung trend, iba yung issues, iba yung mga events, 'di ba? So, kung may hindi po ako maalala, paalala nyo na lang po sa akin, i-comment nyo na lang po. At willing to learn po ako at fast learner po si Madam, kaya let's do this. Umpisahan na natin to. Wala na tayong maraming dada. Let's go, let's do this. Yo, Flip Top Visayas, Guba 3, nandito pa rin, Cap Center, Cebu. Flip Top maglangas para sa parating na laban, oh. Dagan salamat suporta sa inyo lahat. Nang suporta niyo lahat. Pasensya na sa mga pagkukulang ngayong event. Alam niyo na yun. Ito, laban, interdivision, parehong galing sa labas ng Visayas Division. Sa kanan ko, mula Cagayan de Oro City pa para sa inyo. Magigay para Ikrega. Hey. Salamat nga pala sa mga tropa na pumunta dito kay Marshall at kay Stifler. So, salamat kay Win-Win. Yun, salamat. Sa kaliwa naman, Metro Manila Division, mula Rosario, Pasig, magigay para kay Mzite. Oo talaga, ang galing mo naman. Yung ganon, kaso nga lang ay walang nagtatanong. Tsaka wala akong panahon, kausapin mo na lang ako pag meron pang pagkakataon. Mzite, 3GS, Rob Scallion, All-Star Production, Curse Box, Poema. Shoutouts nga pala sa lahat. Rap and Rap Coating, Whip Cups, Dice One, Best Foot Forward. Sa lahat, binabati ko si Master, si Buster, si Andy Poblete ng Singapore, mga taga-Barangay Rosario, Pasig, tsaka lahat ng mga taga-Cebu. Batang-bata pa eh. Shoutouts nga pala kay Mzite at kay Krega para sa pagtugtong nila kahapon sa Monastery Minefields Flip Top. Ayun, nanalo si Mzite ng coin toss. Pinili niya si Krega mauna. Unang banat kay Krega, pakinggan natin, oh. Yo, what's up, Cebu? Yeah! Yo, what's up, Mzite? Musta ang buhay-buhay? Sa lahat po na hindi nakakaalam, parehas po kami nalaglag sa isa buhay. Pero yung boto ng urado sa akin, 4-3. Pasok sa Cubs, parang tira ni Stephen Curry. That's Sa cute. kanya, 7-0. 7-0. Grado ng bagsak na estudyante. Masyado mo kasing pinapaimbabaw ang linya mababaw para kunyari malakas. Kargado sa kakasigaw, nagdidilang halimaw ang labi nito kapag bumigkas. Yung paraan mo naman sa pagpaslang ay parang pagmamaniobra nito sa isang manika. Peke ang lumalabas na katas. Ako, hindi ako nakukontento sa nakahandusay lang. Pinipilipit ko ang ulo gamit patalem at pagkatapos kong bunutin yung ngipin ginagawa kong kwintas. Ano Kaya nga anong ba yun, palaman Mela? May ano yun eh, may tribong gumagawa nun eh, na pinapakita nila na malakas sila sa laban through dun sa ngipin na kwintas. Kasi it means kung ilan yung ngipin na nandun, yun yung mga napatay na nila. Nakalimutan ko kung anong tawag dun sa tribo na yun. 3 ribat mo sa mahigit 30 solido o na linya. Matagal ko nang gustong iburay ang ibinurda mong papel dito sa liga. Yang M sa yung noo, sabay sight, bang! Headshot, talsik ang dugo mo sa camera. Paano mo maibabalik ang butas na sa bugpa, tagus pa sa dibdib niya kasi panay ganon si Enigma. Akala mo siguro
Akala mo siguro hindi ko bistado yung hunlapi mo sa dulo. Yung tatatatatat mo, tatatatatat ka, tatatatat nga. Mukha kang tanga, gago. Kwaderno mo walang saysay para pinapamigay tuwing eleksyon ng listahan ng kumakandidato. Yung kwaderno ko makahulugan para nakadikit sa pader sa triangulo ng Ehipto. Kaya pag nadaganan ka ng obrang malatunilada ang bigatang konkreto, panigurado, tatawagin mo ang lolo ni Sak. Yun ang literal na saklolo. Ano, Christian Paulo Gabriola, umaalingasaw ka na ba? lang, maganda yung triangulo, ano niya, no, yung imagery niya dun sabay, tumawag ka ng saklolo kay Sak. Ganda yun. Na parang 3 linggong ihi ng lolang sinilid sa Arinola. Ew! Nakakahidong narang ikinumpara sa simpleng dahon ng gutokola. Wait lang, yung buong maghapon nga lang naihi ng lola sa Arinola, sobrang panghi na nun. Ano pa yung 3 days? Alak na yun! Apo ni Tandang Sorang may itak bigat ni Yokozona. At kung usapang angas lang, hindi mo ko masisindak, anak na putya. Yung level ng angas mo, pan 13 kabalyeros lang, sa akin pan 13 Mara Salvatrucha. Usapan ni sulatan, puta. Likas na sa akin ang pagsulat kahit walang gamit na panulat. Ugat sa utak lang ang bumabakat ng sukat. Kagat-kagat ko yaklat na pag lumapat ay parang diabetic kung umangat-gat ng sugat. Palpak, puro satsat lang ang tinatarak mong ulat. Sige, saksak pa sa harap ng malaki. Wait. Maganda yung diabetics. Diba yung... Kasi pag diabetes ka, yung sugat mo, palaki lang ng palaki. Instead na gumaling, lalamunin ka lang ng sugat na yun. Ang ganda ng imagery nun. Naman mo kung gano'n nakakunat. Kung isa ka sa mga kabalyerong di sanay makipagduelo, kung walang asintadong binubuhat, ani mo'y mga ngasong naninirador. Kahit alam mong asong lobo ang makakasalubong mo sa gubat. Christian din ang pangalan nito, isa sa nasabugan ng Kristyanismo ng pag-aasik. Napakabano mo magsulat, kaya pagigihan mo na lang ang pagbabalik. Balik! Tayo muna para kayo sa Panginoon! Sana, in-emphasize pa niya yun. Yung ender niya, medyo doon pa siya sumabit ng konti, pero malakas. Yo! Huwag mo muna pindutin yan dahil marami nagsasabi na yung rebat ko daw sulat. Tang ina, matalo mo ko, hindi pwede yon. Curie Carry, gago, carry yon. Oo. Ano, rebat ko sulat? Tatagain kita nung Di ba yun nga yung unang napansin? Anong curie? 7 ko na palakol. Gagawin mong kwintas yung ngipin ko, yung bungo mo, gagawin kong parol. Oh, shucks. Merry Christmas, Happy New Year sa'yo. Utang ina mo. Kaya flip top, I'm back. Hindi na uso hugot lines ngayon. Bawat linya ko pasaksak. Ayos yung niya, ayos yung ribat niya. Na-ribat niya yung curry, na-ribat niya yung ngipin, ginawa niyang parol, yung skull, and then Merry Christmas. Maganda yung ribat niya. Kaya bagsak mo sa akin, mababa pa sa lambak. Kaya malamang kalabasan ng labang to, 5-0. Putang ina, tambak! Noong nakaraan, nasaksihan nyo kung paano tinalo ang killer. Sabi nung iba, M-site, nadapa ka, paano nagmamadali ka. Tanggap ko ang komento, normal lang matalo, pero nagkakamali ka. Kung iniisip mo mauulit mo yung gago, isa lang ang Romano sa liga. Kaya hindi ka makakadiga dahil sapaw ka sa akin ngayon, kaya atras. Nasa akin ang 4 na alas, apo ka lang ni Tandang Sora, apo ako ni Balagtas. Kaya kung talinghaga lang din Pero kasi si Tandang Sora, more on empowerment ng kababaihan yung itinaguyod niya. At kung hindi dahil sa kanya, wala tayong flag, di ba, ng Pilipinas. So, maganda din yung inambag ni Tandang Sora sa lipunan at sa history ng kasaysayan ng freedom ng Pilipinas. Kaya, either way, maganda rin yung Tandang Sora and Balagtas sa ibang paraan, di ba? Maganda yung dinulot nila at kinontribute nila sa Pilipinas. Sa akin, huwag kang magpilit makipagsabayan. Yung korta pluma, ginagamit mong pamaslang, ako pinang-uukit ko ng kasaysayan. Maiba tayo, ha? Believe din ako kay Duterte. Sa katunayan, kung sakali, isa ako sa mga boboto. Wala masama sa pag-aangat sa mayor nyo, pero kahit wala pang eleksyon, halatang boboto. Boboto. Ganda ng laro niya doon, no? Bobo in a way na walang utak and then boboto as in votes. Halatang boboto.
Ako kaya kong magmalalim kung pwede, kahit di ko baluarte to, kaya wag mong takaing magpaka-Duterte kung di mo naman kayang magpaka-totoo. Yun. Putang ina mo. Ano, nayayabangan kayo sa akin? Anong gusto nyo sa battle? Magpakita ako ng takot? Humble? Basta sobrang pagpapakumbaba ko sa iyo eh. Sa impyerno tayo umabot. Ito malaking ulong sinasabi nyo, nag-iisa lang kung pagmamasdan nyo. Eh ikaw, ilang ulo nagtulong-tulong sumulat ng mga bibitawan mo? Sakit ng totoo. Sabi mo kay Pistolero, tawagin kang Anti-Kristo. Kaya pala antay kay Kristo. Kaya na napiling ang daanan, panisa. Chris ba yung pangalan niya? Kaya parang nilaro na niya na antay kay Chris. Ito, something, di ba? Akin sa disyan, antagonista magiging protagonista. Pag dinukot ko yung utak mo, yan ang pagbabalik loob mo sa Christian. Malalim? Sa bagay na yan, iba ang aking pakahulugan. Madalas mabahiran ng lalim ang babaw para kunwari may laman. Katulad na nasa aking harapan, na sa karagatan ng balagtasan, ayaw magpasapaw. Pero paano ka nakaratay sa malalim, hayop ka kundi ka nang galing sa mababaw. Yun. Oo, tama. Tama. Siyempre, paano ka lalalim, di ba? Hindi naman agad, di ba, sa dagat, hindi ka naman agad tatapak agad sa malalim eh. May dadaanan ka muna mababaw bago lalalim. And same thing din sa ano, di ba, sa pagsusulat. Siyempre, yung practice muna, di ba? Kumbaga, una, mababaw pa yung mga sulat mo and then lalalim eventually kapag the more na nagsusulat ka, the more na inaral mo and Rebat, kung usapang rebat ng inawag ka sa aking matabil. Kaya kitang ibalik hanggang sa panahong ako napapatay kay Cain para mabuhay si Abel. Cain Abel, oo, oo. Maganda yung reference niya, no? Bible. Kaso lang, si Cain kasi talaga yung may dahilan kung bakit namatay si Abel. Si Cain ang pumatay kay Abel. Yabang sakit ko sa grupo namin, tinalo mo yung barel. Mas malakas ang aking kaliber. Pag nagsusulat ako, naaabo yung papel. Sino ka para kabiliban? Sa estilo mong ganyan, para kang balon malalim, pero konti lang ang laman. Puro katangahan na pinamamalas sa bawat laban ng animal, sobrang lalim. Umukay ng sarili niya libingan ang hindi niya pa alam. Kaya tatabunan ka na lang 1 toneladang buhangin. Salamat po, Panginoon, at ako'y inyong pagpapalain. Sabay bagsak na lapid ng 10 ama namin, makiramay na lang kayo. Darating ang araw na matatalo ulit ako, pero putang ina mo, tinitiyak kong hindi yun sa'yo. Time ngayon ka magmalalim, kontra sa aking pagbabalik. Ako'y lindol kung saan malalim, yun ang una kong niyayanig. Sige, sa round 1, parehas silang magaling. Parehas maganda yung in-offer nila na sulat, no, sa mga manonood. Kaso lang, yung delivery, yung angas, yung clarity, nakita ko kay kay Mzite, 'di ba? So, kanlubutan ako. So, bigay ko kay Mzite yung round 1. Okay. Guba 3, laban to! Gusto ko munang itry yung estilo mo for a while. Alam mo, pinapractice ko yung line na may taglish yung bawat rhyme. Kung mag-gangsta kasi to, maangas saka nagre-reference. Gangsta, maangas saka nagre-reference. Parang ganito, yo! Ako si Mzite! I'm the real OG. Call me Easy E na namatay sa HIV. Sobrang angas kong mag-rap. Sobrang angas kong mag-rap, parang pinaghalong Run DMC, Snoop D o Double G at Slim Shady. Ayoko meron mang gustong bumangga, advance RIP, dahil pag ako nag-serious, mas notorious pa ako kay Notorious B.I.G. Nega what? Nega what? Siguro kung ganyan ka ng ganyan, tingin sa'yo ng mga tunay nagsasyabu lagi. Tanong ko lang pare, may topak ba yung kasama mo nagsasyakuragi? Kasi ginagawa niyang kengkoy. Kasi ginagawa niyang kengko yung rap battle, nasa net yung evidence. Topak na nagsasyakuragi. O di ka rin lang naman bobo, topak syakur yun, kasama pa rin yun sa reference. Di ba madali lang magtaglis na may reference, pero parang babaeng pakipot. Hard to get pag ako nagseryoso. Ang pangalang Krega dito sa liga, di basta-basta mapapalitan. Parang profile pic ni Seryoson. Matagal nga kasi papalit ng profile Kaya picture huwag si niyo ako Enigma. ikumpara kay Sak. Iba na ang trip, di na serious yun. Kung ako lang nakalaban ni Batas nung gabing yun, kada buwelta, balentong tangina si Circus yun. Circus yun. At bakit mo sinabing you're a professional bounty hunter, papatay kung may presyo at sinabi mo si Delo? My God,
Walang presyo sa pangalan si Delo, may presyo sa pangalan si Price Tag. Oh, shit. Oh, shit. Sinabi niya pa kay Aser na, "Wa kay puangod dahil Bisaya po dako buang." Bisaya ka? Sige, Bisaya man ka, tubangay mo mga higala. Tubanga. Mundang ko og rap ko maribat ni mo niya akong pangutana. Hindi ko naintindihan. Kasi ano po, comment. Ano yung line na yun? Tingnan natin kung gaano kabigat yung pag-iisip mo, mas mabilis ba sa kidlat o rebuttal siya sa Ingles, ano ang Bisaya ng rebat? Bakit di ka makasagot? Sige, ako na lang. Yung ri, usab. Yung bat, lubot. Di ba yung lubot, Kwet? Tama ba? Yung bat, lubot. Karon, kabalo na kaon say tubag. Hala, sige tuwad, kaya ang Bisaya sa rebat, lubuton, di ka usab. Pero baka sabihin bias dahil nagbibisaya ako dito sa Visayas. Pag ginanap ang laro namin dalawa, tawag ko pa nga dito partida. Abang nakalutang ka sa karagatan ko, ito ang dipinasyon ko na salbabida. Oh, sinasalba ko lang yung bida dahil kinapusto sa pagsisid. Huwag kang magtaka kung sa pag-uwi mo, nakita mo ang sariling nakahiga sa kwadradong tabla ang gilid. Hindi nagsusunog ng kilay para magbasa, nagsusunog ng kilay para magbaraha ang iyong mga kapanalig. Dahil sinisiguro ko ngayon pala ang pinaglalamayan ng katawang lupa mo dun sa Pasig. Ang ganda nung salbabida sa sinasalba yung bida. Kasi yung, actually yung salbabida, ano yun Spanish word yun, na parang salba is saving, di ba? And then, bida life, something ganon. Parang sinesave mo yung life. Kaya parang, ang ganda ng pagkakalaro na doon kasi ginamit niya yung isang bagay sa atin at sa Tagalog. And then, sinasabi niya na sinasalba niya yung bida, yung pabida, like yung tao, di ba? Ang ganda nung ano niya, parang ang ganda na visualize ko sa utak ko yung yung sinabi niya doon. Kaya sa susunod, o muna ipalunok sa amin na naging isa ka sa mga Bisayang buang. Kaya pag sinabi kong napaka-banu mo magsulat, huwag ka na mag-rap, mag-rebat ka na lang. Pakinggan natin, gubat mo. Naramdaman ko na malakas yung round 1 niya. Yun nga lang, hindi ko talaga naiintindihan yung ibang Visayan words. Kaya, hindi ko masyadong mahahatulan tong round 2 ni Krega. Tang ina mo! Yung pagre-rebat ko, wag mo nang hamakin. At least ako namatay sa HIV, ikaw namatay sa paglaban mo sa akin. Napatay basta may presyo, katotohanang hindi matatakpan. Kung ako yung nakalaban ni Batas, pati yung mga nakaraang nag-champion, masasaktan. Putang ina mo, anong banat ka, nakakapagod? Binibisaya mo ba ako nung hindi ako gaano makasabot? Yun yung lamang ni Emzite. Magaling siya mag-rebat kay Krega. Diba? Si Krega di siya nag-rebat nung round 2 niya eh. So, si Emzite, ang bilis niya makaisip ng rebat. My name is Emzite, and there is only one name that you can found. Bakit daw hindi ako sumagot? Tangina mo, hindi ko pa round. Round mo yun eh. Hindi ako bastos. Yeah. Respect the MCs. Game. Pansin ko lang, bay, lagi kang tambay sa akin timeline. Peke lahat ng multi mong punchline ako, bawat banat ko madugo, just like my hand sign. 3GS ang pinasok mong street sign, kaya this time, I want you to put this in mind na kung rap lang, kaya kitang iwanan katulad ng ginawa ni Eminem kay Tech 9. Kaya I suggest, Jay, to run real time, walang maya-maya na. Pagsalang makakarinig ka ng bang-bang parang kanta ni Ariana. Chance mo, wala na. Rhymes mo, exage. Alam naman namin mas magaling pa mag-rap sa'yo si Nicki Minaj. Yes, Jay, Ariana, Nicki Minaj, bang-bang, god damn it!
sabi mo kay Sayad, bakit sabi mo kay Sayad, paano mo ko masasakman, lalampas sa iyong mental kung ang gamit kong sakal ay lakas espiritual, multilingual. Palakpakan! Multilingual. Anatano ko tono, honto no imi wo mesete agiro. And I'll show you the true meaning of your words. Sa nakarinig ng ibang lingwaheng ginamit ko, di ko kayo iniinsulto. Akong gipatan-awon sa imo, giunsa pag-istorya sa gisulti nimo. Unang multilingual, tang ina mo. Bakit sa mga laban mo lagi ko naririnig yung salitang balik at hatid? Pansin nyo? Lagi ko naririnig yung salitang class S. Sa kamakatang hangal. Kaya ko yung bigyan ng simpleng kahulugan dahil ang balik at hatid sa classes, ginagawa yan sa mag-aaral. Kaya kahit mukhang wala kang natutunan, magtatapos ka na rin ngayon. Hindi ko naman kailangan itong mag-aaral na to eh. Kahit nga yung maestro na nito, kaya kong turuan ng leksyon. Sa iba't ibang estilo kita kayang tapusin. Pili ka. 1, 2, kick, punch ko ang literal na pati punches ko may sipa. Masyado ka mahangin, iiwanan kitang breathless parang hinika. Pag naubusan ka ng bars, andyan lang si Sako, hingi ka. Kasi kung mayabang ako gago, mayabang ka din. Natalo ako, natalo ka din. Natalo ka din. Napahiya ako sa tournament, napahiya ka din. Nagbuhat ako ng bangko, nagbuhat ka din. Kaya pag sinabi kong tanga ka, wag mo nang irebat. Kasi di mo naman kayang gawin. Kaya wag kang magpaka-feeling Lebron dahil sa akin di ka makakascore. Kasi kahit siya man ang king, wala tong kwenta pag wala tong oversoul. Siya man, king, oversoul, pababagalin ko ba? Siya man, king, oversoul, pababagalin ko ba? Alam naman namin di mo kaya lumaban ng di gumagamit ng katauhan ng iba. Kasi kapag si Krega ang lumalaban, siya magaling. Tangina sabi ko, Shadow, magaling. Nagmumukha ka lang original kasi ang hilig mong humambeng. Yang estilo mo yung nanggaling, alam ko kung kanino. Nagpaliwanag at tatapatan kasi ng sikat si Sa, kaya naglabasan itong mga anino. Kaya mag-ingat ka sa mga salitang ipaparatang mo. Sabihin mong hindi original to na matatakang kita sa dibdib ng pangalan ko. At wala naman ang problema sa estilo na ibang MC. Mapa nagre-rebat, joker, nakamulti, kahit iba-iba. Sa akin lahat yan pantay-pantay. Basta sa akin kaya kong magpabilib, magpatawa, magbalik, manggulat at manalo ng sabay-sabay. Amoy araw ka nga. Dahil banat Grega ba yan? Sa round 2, since hindi ko masyadong ang ano yung mga Visayan words, pero bibigay ko ulit kay M-Side. Kasi yung crowd, tsaka, alam mo yun, ang angas ng mga binibitawan niyang mga lines, yung mga bara at banat niya. Ayos kumombo-combo eh. Diba? Game. Round 3. Yo! Padamdam at pananong, yun ang mga bantas na ginagamit ko pang trauma. Huwag kang mag-alala, bago ko tuldukan ng yung linya, iiwanan mo na kitang nakakoma. Kahit maglagay ka ng mata sa patsulok, pare sukat ang bawat trema. Siguro iniisip mo yung angulo. Yun ang ginagamit kong eskwala. Bawat hatid ko may karga. Yung ibinalik mo, walang dating. Sa paksapul ka sa panga, sabay halik mo sa sahig. Ayan nakahiga ang replika, pagtingin mo sa salamin. Kasi papel mo dito'y biktima, papel ko dito'y salarin. Naway dama mo ang tensyon sa pagitan ng timbang. Ika'y sisiw na may sipon na pinansabong sa tandang. Dura ko'y kinekestyon kasi nga mapanlin lang ako'y Panginoon ng ibang dimensyon. Ika'y baliw na halimaw lang. Ayun mo na ng tubig kasi sobrang hangin itong ampas lupa. Sandali. Tubig, hangin, lupa. Yun yung tatlo sa 4 na elemento ng kalikasan. Kung nagtataka kayo kung nasa ng apoy, syempre nasa kanya. Kasi sabi niya sa sunugan, hindi pa raw siya natatalo. Pis ngayon, bibigyan kita ng formal na katibayan. Kahit anong init man ang ibabalik mo, wala rin silbi ko na sa tubig, ako na malalim. Tila bulkan man napasabog man yung dala mo, kaya ko yung kaikutin, ani mo ipo-ipon, dala ko na hangin. At kung nababaga na parang laba man yung talsik ng laway mo, panigurado sa lupa pa rin yan pupulutin. Ipinapakita ko lang sa kanila na kahit anong galing mong gumamit ng apoy, kaya kitang idiin sa sunugan, kahit sa sunugan ka pa nang galing. Ba't mata mo'y nanilisik?
Inggit ka ba dahil tumutugma ang bawat titik kahit di na pinipilit? Hatid ko'y bomba sa pag-iisip, tagos hanggang sa panaginip. Tunog ka akit-akit, ngunit luma ko'y panggilit. Kaya tong kawal na kabalyero sa gubat, di man lang nakabunot ng espada. Paano makakapunta sa toray ng hari kung hawak ng obispo ang iyong reyna? Ang ibig ko sabihin na hindi makakasugat na sulat ang pambata sa sulat alibata, wariunang abangkada. Yung kalidad mo ay pamplata, kaharap mo ay ginto. Yung alibata kasi yun yung sulat before, 'di ba? Bago tayo magkaroon ng abakada. So parang maganda sana yun, sana mas nilawakan niya yun at in-emphasize niya. Kasi yung flow niya, kulang sa sa pagdidiin, kulang sa pause. Sana nag-i-stop siya para na-emphasize, nabibigyan ng mas power yung mga sinasabi niya. Nasayangan ako dun sa pag-deliver niya. Pero maganda sana yung mga sinasabi niya. Maganda sana yung sulat. Kaso kulang yung yung technique ng pagde-deliver ng banat. O kamatayan, oro mata! Obispo, kabalyero, kawal, tore, hari, reyna, isama mo pa ang oro, plata, mata. Sinadya ko'y pakain sa'yo lahat ng pyesa pagkat ang laro ay perdigana. Makinig kayo sa libat ko! Huwag kayong missing in action! Apoy tubig, tutunawin kita! Yun ang tunay na evaporation. Kaya dito, umuwi ka na! Get out of the motherfucking door! Salarin lang ang papel mo dito, at salarin ko dito, tumbador! Mas malakas ako sa'yo. Kaya isang buwan ka nagsulatbay, isang buwan ka nagantay. Ikaw lang ang kilala kong pinaghahandaan ng pagpapakamatay. Sa Manila, ako ang kila, kaya huwag ka sumugal dahil buhay mo nakataya. Sa gubat, yung mga mababangis na hayop na namamatay eh. Rapper pa kaya? Malagubat aking sulat, masukal, mga rima ko may sima. Rebat na malapatibong, kaya yari ka pag may natapakan kang linya. Mas marami pang naniniwala sa forever kaysa sa mga pinagsasasabi mo. Totoo. Totoo, di ba? Marami. Oo nga, tama. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Okay? Kaysa sa mga pinagsasasabi mo, bakit di mo tagapin, di mo matatagapatan ng mga bitawang ganito? Tatadtarin kita sa walo, pagtatadyakan dapat hindi mo na nga pinagsasasalito. Hindi ka naman talaga malupit, paano mo magagawa may kitan? O kita mo, nalito? Ano, napakinggan ko yung kulabo nyo eh. Offbeat ka dun. Bago lang ako sa liga, baka nung mga panahon lumalaban ako sa kalye, offbeat ka pa nun. Ilang taon na nagdaan, nasa flip-top na ako, offbeat ka pa rin ngayon. Oh, Gusto shit. yata neto masampulan eh, offbeat ka ngayon. Para malaman mong hindi ako katulad mo, kaya-kaya kang tapusin ang pambungad ko, pahiya ka sa harap ng kababayan ko, baka hindi nyo na kaya, alalayan nyo! Ano, magputputan tayo ng utak ng inasalayo ng binyahe ko? Hindi ako dumayo sa lugar na to para magpatalo lang sa'yo. Class S! Class S, gago, itigil mo yun. Isa lang ang kilala ko, Class S sa Pinoy Hip-Hop. Si Abaddon. Kesyo mga halimaw daw sila na nagkatawang tao. Naniniwala kami doon sa halimaw ka, hindi doon sa nagkatawang tao. Nakakagulat lang ang kulog, pero nakakamatay ang tamaan ng kidlat. Punto mo sablay, sulat ko mas lintek pa sa kidlat, bilangin mo views ng battle na to para malaman mo kung ilang beses ka namatay. Paano peking talino kung kani-kanino nang galing ang ideya, paano mo ako matutumbasan? Alam kong sa labang to, tad-tad ka ng referensya, pero walang epekto yung pag ang kalaban gamit karanasan. Dahil handa ko pansipat, asintado malabong masilat. Ikaw bago magbuhat, isipin mo kung gaano kabigat. Kahit itodo mo lahat, tarantado, pati patot, pandaglat, magdagpang-abot, sa kuurong to pambato yung bayag. Di usapin dito kung sino mas bago, mas sikat. Ang nais ko Gusto ko yung yung ilalaban mo yung pamatot panabla. Diba kung naabutan niyo yung laro dati na POG or yung text, diba? Pag yung mga larong kalye nun,
i-all out ko na kasama na yung pamatod panabla, 'di ba? Kasi yung pamatoy yun yung parang yung kung tatlo kayo magkakalaban, tatlo, yung may isa ka doon na ibibigay. So pati yun ilalaban mo na. Yung ang classic nun, ang ganda nun. Kung lamang malaman yung estilo niya huwad. Di ba estilo mo to, Brad? Eh bakit di mo masagad? Mga tula mo walang laman, parang si Sinyo'y nagubad. Eh paano? Kukunan na lang ako litrato habang sa mukha mo nakangarat. Di ko layong manalo dito pagkat pakay ko'y turuan to kung paano magsulat. Ganto magsulat! Mala invisible ang galawan na hindi nahuhuli ng paningin. Kayang-kaya kitang tagain. Kita nyo, sumenyas na ako ng time, wala pa nakapansin. Oh my God! Ang galing! Ito yung isa sa nagustuhan ko kay Mzite, no? Ang ganda ng delivery niya, ang ganda ng flow niya, nagpakita rin siya ng rap skill niya. Feeling ko ito si Mzite yung may total package kasi kaya niyang magbara, kaya niyang bumanat, kaya niyang magpatawa. So, tas may may classic siya na, parang may nostalgic feeling siya na, alam mo, napakaramdam, kinikilabutan ako. May nostalgic siya na pakaramdam na, yung nakakadala ng sarili mo sa past. Yung parang gano'n, yung naramdaman ko sa kanya. So, ibibigay ko yung laban na to kay Mzite. Magaling si Krega, maganda yung sulat niya, kaso yung delivery niya, monotone. It means parang yung same, walang climax, walang pa-exciting, gano'n. Hindi siya nagre-rebat. So, sa akin malaking point yung nagre-rebat, yung delivery, di ba? So, good feelings, yung mga ganun. So, bibigay ko kay Mzite yung laban na to. Ganda. Yo, Flip Top, Guba 3, grabe yung laban na yun! Tayo na mag-ingay kayo para sa alam pareho, puta na. Yung laban, Krega mula Cagayan de Oro City para sa inyo versus Mzite ng Rosario Pasig. Ang boto, 5-0 para sa inyo lahat kasi wala talaga nanalo. Patas na sabi lahat ng judges. Oh, shit! Walang panalo? Wala. Walang panalo? Dino. Walang panalo, pero ibibigay ko kay Mzite yung hatol ko na yon. At yun, thank you Thank you Marcus Yuan ang ganda ng request mo. Sana more of mga ganitong malulupit na laban. 'Di ba? Nakakamiss yung mga classic eh. Naiyak ako. Sabi kasi huwag ako mag-review kasi iyakin ako. Kaya naiyak ako. Grabe ang galing nila. Thank you so much sa pag-request, Marcus Yuan. At request, isa-isahin natin please. Mahina ang kalaban. At yun, sana maintindihan nyo din na may buhay ako sa likod ng camera. Kaya thank you so much. Magkita-kits tayo sa susunod pa na Battle Hat. All dito lang yan sa Marikita XDcast. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. At huwag ka nang mahiya. Kasi alam ko, nanonood ka din. At alam ko, gusto mo pa ding manood. Kaya subscribe na. Thank you!